Hello friends, today testing natin yung setup ng one pedal driving na mala Tesla. So basically, kapag nirelease mo ang paa mo sa accelerator pedal fully, talagang siya, regenerative braking, pepreno siya. Tapos kapag tinapakan mo ng slight, coasting siya. So yun ang Tesla, like one pedal driving. Siyempre hindi pa ako nakadrive ng Tesla, pero yun yung na-research ko, nabasa ko. So I think yun yung best na regen style compared dun sa sa brake regen. Ibig sabihin yung regen magki-kick in lang kapag nag-press ka ng brake pedal. So basically parang medyo hindi ko masyadong gusto yung ganun. Kasi diba usually sa kotse hindi natin if may experience ka sa manual. So kunwari nirelease mo yung foot mo sa accelerator pedal sa manual transmission, syempre may konting yun, mag-engine brake siya ng konti, diba? So parang mas gusto ko yung ganung feel. Tapos kapag kulang yung deceleration mo, mag-brakes ka. Sa tingin ko yun yung tamang decision sa one pedal, ay sa regenerative braking, yung one pedal driving. So ang kagandahan naman nun, pwedeng hindi mo rin gamitin yung brake pedal kapag mataas yung regen mo, diba? So ngayon dalawa yung settings ko sa regen, yung slight regen lang. So tapos may hard regen. So mamaya papakita ko sa inyo yung tuning sa software na ginamit ko. So yun yung software nung natin, motor controller. So nandun yung settings na ginamit ko for throttle mapping, as well as yung regen strength niya, yung rate ng regenerative braking. So for example, ngayon naka soft lang ako na regen. Using soft regen, pagka may hump, release lang ako ngayon, siya slowly. Tapos pag kulang, magpe-press ako ng brakes. So ganun lang kasimple. Tapos kapag naman coasting ka, gusto mong coasting, mag-iwan ka ng tapak sa sa pedal ng konti. Nasa tuning ko rin yun kung gaano ka lalim yung tapak ko sa pedal para pumasok siya sa coasting mode. So ang style ko, i-release kong buo yung pedal, tas tatapak ako ng konti para mag-coasting siya, para may tansya ako. So basically kahit ni-release ko yung yung pedal, hindi siya biglang papasok sa regen, kasi pati yung rate ng regen, so kung ilang percent bago siya mag full regen mode, may rate din yun na adjustable. Ngayon nasa mga 25% ang nilagay ko. So basically bago siya mag full regen, 25% per second, 25% per second, parang ganun. So bago siya mag full regen, parang 4 seconds. So ayun, pag tinry ko na, so ang ganda ng ang ganda ng smoothness kapag sa lang, sa low regen mode lang ako. So sa settings, so pakita ko sa inyo mamaya, nasa mga 35% lang nilagay ko as yung high regen, mga 55%. Medyo mabigat yung pero yung rate, pareho silang 25% per second. So ang difference, ang lakas na regen ng isa, tapos parang syempre pag nag-re-engage ka ng pedal, parang may konting jerkiness. Ngayon pag sa low regen, minimal yung jerkiness.
Kaya parang mas prefer ko yung low regen kasi parang nakaka one pedal talaga ako smoothly. Parang ganun. Kahit na ipasok ko lang sa coasting mode, may jerk pa rin kasi ang lakas ng regen, parang nakaganon yung engine mo. Tapos pag ni-release mo, papalo siya. Parang ganun. Kaya hindi ko alam kung anong solution doon. Pero pwede ka magpalit ng rubber mounts, maybe a polyurethane mount tulad ng ginawa ko noon. Kaso ayoko nang gawin yan kasi mas lalo nagva-vibrate sa steering wheel eh. Kaya parang natanggapin ko na lang na may jerkiness kapag sa high regen. So kung gusto ko talagang smooth, as in sobrang low ng niya, jerkiness, low regen ang gagamitin ko. Kunyari ngayon, nilagay ko sa high regen. Ayun, para medyo may konting ganun. Yun. Kasi kapag nag full na siya, ang lakas na talaga nung ganun eh, nung deceleration niya eh. So kapag sobrang lakas na nung deceleration, tapos ni-release mo, syempre parang medyo gaganon, di ba? So, may hump. Wait. Ayan. Ayan, lakas na. Release. Ayun o. Parang medyo gagano ng konti. I mean, some people siguro wala sa kanila yan. Kasi ako ang preference ko smoothness eh. Smoothness ang preference ko eh. Parang naglilina ko towards dun sa chill smooth parang. Kaya medyo bothered ako sa high regen na jerk. Isa pa palang pwedeng solution doon eh, tapakan mo yung clutch. Pero hindi na single pedal driving yun, di ba? Pero kung gusto mo talaga ng high regen na setting, kasi minsan pag mabilis ka as kailangan mo pumreno agad eh. So medyo gagamit ka ng medyo high regen doon, di ba? Para mas mabilis kang pumreno. Pag nagmamadali ka, ganun. Kaya kung smoothness ang preference mo pa rin, you can use the clutch. So yun ang solution doon, di ba? So ayun, mamaya papakita ko sa inyo yung throttle map na ginamit ko. Trial and error lahat to eh. Tapos papakita ko rin sa inyo yung yung current limit para at least mapakita ko na sa inyo yung software. Kasi hindi ko pa napapakita sa inyo yung tuning na ginagamit ko eh. Actually, yung version ng software na gamit ko kailangan mong kunin sa sa OEM eh. Pero nakakuha ako online. Nakalimutan ko saan eh. Kasi months ago ko nakuha. Hindi ko lang nagamit. So pero mapakita ko pa rin sa inyo. So sige, wait. Okay. So ito yung natin, software natin para sa tuning ng electric motor natin. So pakita ko sa inyo yung throttle map na ginamit ko. Yan. Traction, throttle map. So dito tayo sa auto ngayon. Try ko tapakan ng konti yung accelerator pedal. Yan, nakikita niyo yan. Parang lang yan, konting tapak lang yan. So nakikita nyo rito sa request 0. So wala yan, naging 1 na. So dyan palang papasok ang acceleration pag nag 1 na. So pag tinapakan ko to, ayan, nagsispin na yung motor natin. Pag pinitawan ko yung accelerator like now, ayan, go off kagad siya, de-decelerate siya. Ayan.
umiikot ulit yung ano, motor natin. Pag binitawan ko sa may before ano 0, parang ano lang siya, coast lang siya. Yan. Hindi kagad nag-off yung ano natin. Tignan mo. So kunyari ito, umiikot na yung motor natin. Pakita ko sa inyo yung ano, RPM. So RPM niya nasa around 1000 something. So lalagay ko lang sa 0 yung ano niya, pataasan pa natin mga 1.5. Tapos lalagay ko lang sa 0. Nakita niyo yan, sa 0 lang, 0% request. Pero dahan-dahan lang bumababa yung ano, hindi nagre-regen, coasting lang yan. So pag inon natin ulit, tapos nirelease ko yung accelerator, bababa agad yan. 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 Pero kapag nilagay ko sa coasting mode, hindi siya mag-regen, hindi rin siya mag-accelerate. Isa pa, coasting mode. Yan. Coasting mode yan. Yan. Regen na yan, regen mode na yan. Okay. So yun ang, ito trial and error to eh. Depende yan sa ano, sa feel mo. Kung medyo gusto mong ano, diretso mo to, as in talagang ano, linear, so nasa sa'yo na yan. Tapos pagdating naman sa ano, torque limits, pwede siyang assign na ng analog input or digital input eh. Pero ito hindi, set lang by button. So naka 35% yung ano, some regen, low regen natin, tas 55 yung ano, high regen. Okay, yan. Tas ito 0. So kung ayaw mo talaga na regen. So dito naman sa ano, motor control, itong ano, current limit map na sinet ko, trial and error din. So depende na sa feel mo yan. So itong ano, so acceleration to, yung red. So basically gusto ko mas gradual and mas smooth yung ano, torque, para pag tinapakan ko hindi mag-jerk. Kaya ito yung napili kong torque, current curve, depende sa speed ng ano. So ito speed tong sa ilalim eh, bale RPM. So kung 0 RPM, 50% ano lang, current lang. So basically bago mag ano, above 90, nasa mga 1.5 siguro dito. So above, so 83% kagad ang speed natin is nasa 1000 RPM. So yun, so okay na rin siya sa feel. Tapos ito namang green sa regen yan. So habang bumabagal yung RPM ng ano, electric motor, humihina rin yung regen. So mas smooth yung ano, yung paghinto. So mas matagal yung paghinto syempre. So pero parang yun yung na-figure out ko para hindi mag-jerk pagka nag-coasting mode tayo. Kasi nabawasan na yung ano eh, yung feel ng parang braking feel. So pag ni-release mo, hindi masyado mag-jerk. Kaya parang almost smooth na yung one pedal driving ko dahil sa setup na to. So medyo delikado gawin to kasi pwedeng ano eh, pwede kang magkamali dito, umandar ka agad yung
auto pagtapak mo. Kaya dapat ingat sa pag ano nito, setup nito. So yun. So siguro sa mga susunod na video baka pag-isipan ko kung anong magandang ipakita na ano sa software. Kasi medyo trial and error to So medyo matagal ko rin siyang tinimpla kumbaga. So hindi ko na-video yung mga times na yan kasi daming daming pabalik-balik, tas parang hindi ko kaya mag-video at the same time. Inaaral ko pa yung mga bagay-bagay. Kaya nangyayari, binivideo ko kapag medyo ko na, nagets ko na. So ayun. So ano pa ba? Basically for the one pedal driving, ito lang. Ay teka, pakita ko sa inyo yung so basically ito yung torque limit, diba? Pero sa torque mode may rate yan. Ito yung mga rate na yan. Ito dito sa some region originally 60 lang yan. So 60% per second ang pasok ng torque. So hindi mo kagad makukuha yung torque kasi yung rate niya 60% per second Pero ito 100%. So ibig sabihin pag tapak mo nandiyan yung torque. Pero dahil doon sa pinakita kong current limit kanina, naka-limit yung current naman na ibibigay ng na kukunin ng motor kapag mabagal pa yung speed natin. So hindi rin 100% from 0 RPM, if that makes sense. Tapos itong deceleration rate naman, pag binitawan mo yung yung tawag dito, accelerator pedal, 18% per second. Tapos ito naman 5% per second. Pero actually ito yung itong sa gilid na to, ito yung actual tina times something niya So itong sa gilid na to, so parang 25% per second ang regen. Ito hindi ko ginagamit to kasi hindi ako gumagamit ng regen sa sa brake pedal. So ito pala yung itong side na to ang masusunod. So ito, itong 25% per second. So pag ni-release mo yung paa mo sa pedal, 25% per second ang regen, hindi lurch kagad na biglang full regen kagad. So dahan-dahan ng pagbagal, so may smoothness. So ganun din dito sa high regen, pareho lang sila ng rate. Pero sa 55% yung sa high, tas 35% yung sa low. So ito default yan, pero pwede mabaguhin yan. So ayun, basically ma-adjust mo yung mga stuff dito sa na to, software na to. Pero kailangan mag-iingat ka kasi pwedeng pwedeng mag-accelerate bigla yung kotse for some reason, 'di ba? So pagka binabago to, kailangan naka-neutral ka or nakaangat yung gulong kasi delikado. So ayun. So I hope umabot kayo sa part ng ito sa video at interesting to para sa inyo. So ayun, tuloy-tuloy ang development ng ng EV na to para maging viable talaga. Ito nga, tinan nyo, actually bago to bumili ako ng CarPlay na Android na head unit, 1,300 lang to. So yun, kinabit ko lang din. Tapos ito basically sticker na carbon fiber. Ito ang problema ko wala akong rito ilalagay dito So yun na lang naman para sa itsura sa loob. So ayun. So hanggang sa next video ulit for more updates. Thank you.